Nagsimula ang serye sa lalaking nagpapaliwanag na binigyan siya ng Diyosa ng isang misyon para iligtas ang isang namamatay na mundo. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nakikita natin ang hindi mabilang na bangkay sa kanyang harapan. Nagtataka siya kung tapos na ba sa wakas, pero kung nasaan din ang lahat. Ngunit habang abala siya sa pag-iisip, nakikita natin ang kanyang dugo na umaagos sa sahig. Nagsimulang manghina ang kanyang mga mata, at sinabi niyang hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Ang sumunod niyang napansin ay nakatingala siya sa langit. Sabi niya, pagod na siya, at kailangan niyang magpahinga kahit sandali. At ayos lang naman siguro kung saglit na pahinga lang. Nalaman nating kang Hanbit ang pangalan niya. Ang kanyang status ay namatay na. Ngunit nalaman nating dumaan siya sa 31 regressions, 17 possessions, at 7 reincarnations. Isang kabuang 55 cycles. Sabi niya, hindi na niya talaga kaya ang kalokohang ito, at sobra na. Isa na namang cycle ang nasayang matapos magdusa na parang aso. Sabi ng Diyosa, medyo matagal yon. Tinanong niya kung iyon na lang ba talaga ang sasabihin nito sa kanya ngayong kararating niya lang. Tinanong siya nito kung gusto niyang subukan ang reincarnation para maiba, at sinabi niyang pagod na siyang gawin ang lahat ng ito. Sabi niya, maniwala man o hindi, ang walang emosyong nilalang na ito ay isang Diyosa. Ang mismong nagpatawag, o mas tamang sabihin, dumukot sa kanya sa lugar na ito. Sa puntong ito, hindi na niya maalala kung kailan ito nangyari, pero dinukot siya nito, at basta na lang itinapon sa ibang mundo, sinabihang hanapin ang airport at iligtas ito. At doon nagsimula ang kanyang impyerno ng paulit-ulit na pagkamatay. Sa loob ng kanyang 55 cycles, napakaraming masakit na kamatayan ang dinanas niya na hindi na niya maalala lahat. Pero sa huli, wala siyang nahanap na kahit isang palatandaan kung ano ba ang airport. Sinabi niya rito na tapos na siya sa kalokohang ito, at ito na lang ang maghanap ng airport mag-isa. Sabi nito, imposible yon dahil masisira ang mundo kapag ginawa yon. Sinabi niya rito na masisira muna ang kanyang isip, at sinabi nitong kakaiba iyon, dahil kakukumpirma lang niya na maayos ang paggaling ng kanyang pisikal at mental na estado. Sabi niya, para siyang nakikipag-usap sa isang pader, pero sa teknikal na aspeto, hindi naman ito nagkakamali. Kahit gaano pa karaming malagim na kamatayan, ang pagbalik niya sa lugar na ito ay ganap na nagpapagaling sa kanyang katawan at isip. Ngunit ang masakit na alaala ng kanyang kamatayan ay nananatiling malinaw, dahan-dahang sinisira ang kanyang katinuan. Naitulak na siya lampas sa kanyang hangganan sa kanyang 55 cycles. Tinanong siya nito kung gusto niyang maghanda para sa susunod at iminungkahi ang regression. Sinabihan niya itong tangina mo, at sumagot ito na imposible yon dahil babae ang katawan niya. Nagsimula siyang mainis, at sinabi nito sa kanya na biro lang iyon. Nalilito siya, at sinabi nitong ibinigay niya ang lahat sa pagtupad ng kanyang tungkulin, at nakuha na niya ang karapatang bumalik sa kanyang orihinal na mundo. Tinanong niya kung seryoso ba ito kahit na 55 beses siyang nabigo. Sabi nito, para sa gawaing ito, mas mahalaga ang paglalakbay kaysa sa destinasyon, at hindi na niya kailangang mag-alala pa, at ibabalik na siya nito kaagad. Sinabihan niya itong maghintay dahil marami siyang tanong, pero sinabi nitong malaki ang naitulong niya, at lahat ng naipon niya hanggang ngayon ay magbibigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan. Tinawag niya itong baliw na bruha sa pagsasabi ng kung ano-ano at pagpapaalis sa kanya, at sinabi nitong inaabangan niya kung ano ang gagawin niya roon. Pagkagising niya, sinabi ng nanay niya na papasok na siya sa trabaho, at sinabi niyang may matindi siyang hangover. Nalaman nating 18 buwan na ang nakalipas mula nang bumalik siya sa realidad, at sa sobrang tagal niyang umikot sa mga regression, possession, at reincarnation, naging malabo na ang alaala niya sa totoong mundo, pero unti-unti na itong bumabalik. Paglabas niya ng kwarto, nakita niyang nakaalis na ang nanay niya, at sabi niya, isipin mong dinukot siya ng Diyos sa isang araw bago mismo ang kanyang enlistment. Napakasama noon. Kaka-discharge niya lang noong isang araw, kaya uminom siya ng marami. Sabi niya, naiinis na naman siya kapag naiisip niya yon. Kung bibilangin niya ang lahat ng beses na nagsilbi siya sa militar sa mga nakaraang buhay niya, pang-anim na niyang serbisyo ito. Siyempre, iba sila sa modernong hukbo, pero napakahirap mag-adjust sa modernong buhay. Nagpakahirap siya at kahit paano ay nakakuha ng internship, pero hindi niya alam kung gaano ito tatagal. Pagbalik niya sa universidad, kailangan niyang magpasa ng kanyang employment notice, at iba pa. Ayaw niya talagang mamuhay bilang normal na tao. Sunod-sunod na tumunog ang notification ng kanyang telepono, at tumayo siya mula sa upuan. Tinanong siya ng kaibigan niya kung gusto niyang uminom ulit ngayon. Sabi ni Hanbit, masyado na siyang matanda at pagod para dyan, at sinimulan siyang asarin ng kaibigan niya. Sabi ni Hanbit, sasamahan na niya ito, dahil inalagaan siya nito noong bigla siyang ipinasok sa army pagbalik niya sa mundong ito, kaya may utang na loob siya. Sabi ng kaibigan niya, may regalo rin siyang pang-discharge para sa kanya, at nagtataka si Hanbit kung ano yon, pero inaabangan niya talaga kung ano ang nakuha niya. Kinawayan siya ng kaibigan niya, sinasabing umorder na rin ito para sa kanya. Ang pangalan niya ay Yo Yeon-woo, at senior siya sa army ng 4 na buwan, kahit 5 taon siyang mas bata sa kanya. Tinanong ni Hanbit kung paano siya naging okay matapos ang gabing iyon ng matinding inuman,
at sabi ni Yeonwoo, masama lang ang pakiramdam niya dahil matanda na siya. Tinanong ni Hanbit kung ano ang regalo, pero sinabihan siya ni Yeonwoo na huwag dumiretso sa regalo dahil nasasaktan ang damdamin nito. Aalis na sana si Hanbit at sinabing magkita na lang sila sa susunod, pero pinigilan siya ni Yeonwoo. Siguradong naaalala niya ang larong sinabi niya dati na tinatawag na record project. Pinakita niya sa kanya ang isang membership card, sinasabing level 2 pa ito. At dahil dito, makukuha niya ang ear gear para malaro ang record project sa bahay. Ito ay gear na may kakayahang mag-level 2 synchronization. Regalo niya ito sa kanya, at sana raw ay huwag siyang mahiya at tanggapin ito. Sinabi niya ritong nagkakahalaga ito ng mga 5 milyon won, pero para sa kanya, wala lang iyon. Tinanong ni Hanbit kung nag-hire ba siya ng personal na asong bantay dahil gagawin niya ang kahit anong iutos nito. Sabi ni Hyunwoo, marami silang bakanteng kwarto, at tinanong kung gusto niyang lumipat. Sabi ni Hanbit, nagbibiro lang siya dahil may totoong trabaho na siya, at magsisimula na siya bukas. Wala na siyang oras para maglaro. Alam niyang gipit ang pamilya niya. Kaya kung kakailanganin, baka kailangan niyang kumuha ng pangalawang trabaho. Sabi ni Hyunwoo, mukhang ang paggawa ng pera ang pangunahing prioridad niya ngayon. Sabi ni Hanbit, syempre, sa halip na maglaro, dapat nagtatrabaho siya. Sabi ni Hyunwoo, wala siyang katinag-tinag sa romansa, at sinimulang sabunutan ni Hanbit ang buhok niya, tinatanong kung napapakain ba siya ng paglalaro. Pinahinto siya ni Hyunwoo at sinabing depende sa paglalaro niya, pwede siyang yumaman ng husto. Daan-daang milyon ang pinag-uusapan, at seryoso siya tungkol dito. Nagpa siya si Hanbit na makinig pa ng kaunti. Itinigil niya ang pagsabunot sa buhok at inurong muli ang kanyang upuan. Formal siyang humingi ng paumanhin at sinabing mapagkumbaba siyang humihingi ng buong detalye. Sabi ni Yeonwoo, siguradong alam niyang Team Zero ang developer ng laro. Sabi ni Hanbit, wala siyang ideya sa sinasabi nito. Sinabi ni Yeonwoo na kamakailan lang ay isiniwalat ang huling habilin ng founder ng Team Zero na si Michael Welton at nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Ibibigay niya ang lahat ng karapatan sa record project sa unang manlalaro na makakatapos ng laro. Sikat na ang laro sa buong mundo, pero ito ay nagdagdag pa ng gatong sa apoy. Dahil doon, tumaas ng husto ang halaga ng endgame currency, at ang mga strategy guide para matapos ang laro ay nabibenta sa kahit anong presyong gusto ng nagbebenta. Kahit mga malalaking korporasyon ay namumuhunan ng malaki para bumuo ng mga dedikadong strategy team. Nagpa siya si Hanbit na subukan ito, at sinabi ni Yeonwoo na hindi na niya ito mababawi. Sabi ni Hanbit, nag-abala pa itong iset up ang lahat para lang hindi siya tumanggi, at tinanong kung handa na ba silang simulan ito. Pumunta sila sa lugar kung saan maglalaro, at sabi ni Hanbit, sobrang siksikan dito. Sabi ni Hyunwoo, wala ito kumpara sa mga kalye at ibang lugar, at hinila niya ang jacket nito sa gilid, sinasabing bago ang lahat, kailangan nilang bumili ng beginner's guidebook. Tinanong ni Hanbit kung hindi ba sila pwedeng sumabak na lang, pero sabi ni Hyunwoo, parang baguhan ang sinasabi niya dahil napakahirap nito para sa mga baguhan. Kaya isang manlalaro na nagngangalang adventurer ang nagsulat ng guide para mismo sa mga baguhan. At kung wala siya nito, matagal na siyang sumuko. Pagbukas ni Hanbit, sinabi niyang gusto lang niyang tingnan ang laman bago bilhin, pero nagulat siya. Tinanong ni Yeonwoo kung anong problema. Habang naririnig niya ang bulong ng Diyosa sa kanyang tainga, nagtataka si Hanbit kung bakit ito nandito. Habang naririnig niya muli ang salitang airport, ipinaliwanag niya na may tanong siya sa loob ng nakaraang 2 taon, at nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin ng Diyosa nang sabihing inaabangan niyang makita siya roon, at kung bakit siya pinakawalan nito, pero ngayon naiintindihan na niya. Tinanong siya ni Yeonwoo kung anong problema dahil hindi siya sumasagot, at napagtanto ni Hanbit na hindi talaga siya balak pakawalan nito. Hindi siya natauhan hanggang sa isigaw ni Hyunwoo ang pangalan niya, at tinanong kung ano ang problema, at nag-aalala itong baka masyadong mahirap. Sabi ni Hanbit hindi raw yon. May tanong daw siya, at tinanong niya kung may alam ba siya tungkol sa Team Zero. Sabi ni Yeonwoo narinig na sila ng lahat, pero walang gaanong nakakaalam. Yung kasalukuyang CEO nila ang humahawak sa lahat ng pampublikong bagay, at sa tingin niya, bunso itong anak ni Michael Welton. Ang laki ng dev team na nagtatrabaho doon, at lahat ng tungkol doon ay mahigpit na confidential. Sabi ni Hanbit kahina-hinala yon, at iniisip niya kung konektado ba sila sa Diyosa, pero bakit laro pa? Pero alam niyang ang mundong pinuntahan niya ay hindi lang basta laro. Naaalala pa rin niya ang nakakasulasok na pakiramdam matapos kumitil ng unang buhay, at ang pakiramdam ng mamatay sa unang pagkakataon. Ang kawalan ng pag-asa sa paulit-ulit na buhay na iyon ay nakatatak pa rin sa isip niya, at iniisip niya kung babalik ba talaga siya sa impyernong iyon. Pero sabi niya baka ito na ang paraan para matapos na ang kanyang paghihirap. Kinuha niya ang card na binigay ni Yeonwoo at tinanong kung gaano katagal bago niya makuha ang e-gear gamit iyon. Sabi ni Yeonwoo na may same-day delivery sila, kaya ilang oras lang. Inabot niya ang telepono nito, at i-set up niya ang companion app para sa kanya ngayon din. Tinanong ni Yeonwoo kung bibilhin ba niya ang guidebook dahil ginusot-gusot niya ito. Ginawa niya nga,
At sabi ni Yeonwoo na mauuna na siyang mag-login, at tawagan na lang siya kapag nakagawa na siya ng account, dahil hihintayin niya ito. Sabi ni Yeonwoo na mag-o-online siya sa lalong madaling panahon, pero hindi naman mapapabilis ang pagdating ng gear kung magmamadali siya. Pag-uwi niya, may nakita siyang kahon na naghihintay sa kanya, at tinanong niya kung ito ba talaga ang $5,000 na gaming console. Pumasok siya at tiningnan ang lahat ng kagamitan, at sinabing mas maliit pala ito kaysa sa inaakala niya. May oras pa siya bago umuwi ang nanay niya, pero nilock niya ang pinto ng kwarto niya. Sabi niya mas mabuti ng sigurado. Isinuot niya ang bracelet sa kanyang mga kamay at paa at ang headset sa kanyang ulo at humiga sa kama. Lumitaw ang isang status window na nagsasabing iniscan ang kanyang biometric data at brainwaves at kumpleto na ang kanyang link. Sabi ni Hanbit, mas totoo ang pakiramdam nito kaysa sa inaasahan niya. Kahit na manikin lang muna ito, medyo mabigat ang kanyang mga braso at binti, pero marahil dahil lang iyon sa gear. Naalala niya ang sinabi ni Yeonwoo na pwede niyang i-customize ang itsura niya kung paano niya gusto, at nagpasya siyang subukang baguhin ito ng kaunti. Sa hindi malamang dahilan, hindi lumalabas ang settings window, at iniisip niya kung bug ba ito. Sabi niya para sa isang sikat na laro, medyo glitchy ito, pero dapat ayusin ito ng isang reboot. Sinubukan niyang lumabas, pero sa halip ay sinalubong siya ng mga error window na nagsasabing nabigo ang paggawa ng character, at patuloy siyang spam, sinasabing nahanap na ang kanyang umiiral na character. At doon niya napagtanto na nilinlang na naman siya ng diyosa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa takot, ngunit nang dahan-dahan niyang imulat ang mga ito, habang nag-spawn siya, lumingon-lingon siya at nakakita ng mga ibon sa itaas, at ang karagatan sa malapit, dahil nasa port city siya ng Adeline. At tiningnan niya ito at sinabing matagal na rin. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng isang tindahan, at naalala na ito ang parehong mukha niya sa kanyang huling regression. Habang hinahawakan niya ang gilid ng kanyang mukha, nagsimulang umatake ang kanyang itis. At nakita niyang puno ng dugo ang kanyang kamay. At iniisip niya kung ito ba ay isang uri ng nakatagong mensahe mula sa diyosa na nagsasabing magsimula siyang muli. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yeonwoo na i-add siya, at medyo nalilito si Hanbit, pero hindi rin niya alam kung paano mag-add ng kaibigan. Tumatakbo si Yeonwoo papalapit habang tinatawag siya, sinasabing sinabihan niya itong i-add siya pagka-log on. Tanong ni Hanbit kung siya ba yon, pero napagtanto niyang siya nga. Tanong ni Yeonwoo kung bakit hindi niya na-customize ang kanyang avatar. Sinabi ni Hanbit na basta na lang nangyari. Pagkatapos ay tinanong ni Yeonwoo kung ano ang problema sa kanyang nickname. Tinanong ni Hanbit kung ano ang sinasabi niya, at sinabi ni Yeonwoo na siya ang pumili nito. Kaya paanong hindi niya malalaman? Sinabihan niya itong buksan ang kanyang character info, at nang gawin niya, nakita niya ang pangalang Black Dragon, at nagsimula siyang mandiri. Pinagtawanan siya ni Yeonwoo. Sabi ni Hanbit hindi niya pinili ang kalokohang ito. Gusto niyang palitan ito, pero tinanong ni Yeonwoo kung nilaktawan ba niya ang babala sa paggawa ng character. Naka-hardlock ang mga username sa iyong biometric data, at hindi mo na ito mapapalitan kailanman. Sabi ni Hanbit mababaliw na siya, at hindi tumitigil sa pagtawa si Yeonwoo. Nilagay niya ito sa headlock, at sinabihan siya ni Yeonwoo na tingnan ang kanyang mga notification. Tinanong ni Hanbit kung anong mga notification ang sinasabi niya, at ang nakita niya ay isang babala na ang kanyang gameplay ay ibo-broadcast ng live sa stream ni Yeonwoo. Sabi ni Hanbit hindi niya alam na nag-stream pala ito, at sabi ni Yeonwoo maliit lang ang audience, pero regular niya itong ginagawa. May built-in na broadcasting platform ang laro na tinatawag na recorder, at masayang makipag-ugnayan sa chat habang naglalaro. Tinanong ni Hanbit kung ito ba ang kanyang magaling na paraan para kumita ng pera, pero hindi niya alam kung bakit niya gustong mag-stream. Sabi ni Yeonwoo na siya na ang bahala sa pag-host, at dapat mag-focus na lang siya sa laro. Hahatiin nila ang kita 50 tandang bawas 50, at kung sumikat sila, pwede niyang kunin ang 60% cut, dahil ayos lang sa kanya. Napagtanto ni Hanbit na walang masama, at nagpasya siyang sumama na lang, at sinabi niyang wala siyang nakikitang dehado. Sinabi sa kanya ni Yeonwoo na pagkatiwalaan siya dito. Nang buksan niya ang kanyang stream, binati niya ang lahat, sinasabing ang katabi niya ay si Black Dragon, at maglalaro sila ng magkasama mula ngayon. Kaya oras na para sa ilang top-tier na content. Nagsimulang i-welcome ng chat ang noob. Sabi ng isa sa kanila, huli na siyang tinamaan ng pagka-edgelord face. Nahiya si Hanbit, at may tumawag sa kanya na bullet imbes na dragon. Sinabihan siya ni Yeonwoo na huwag magalit, dahil kung mapipikon siya, mas lalo lang siyang ito-troll, at hindi niya dapat kalimutan na ginagawa nila ito para sa pera. Sabi ni Hanbit ginagawa lang nila ito para asarin siya. Nagmakaawa si Yeonwoo na sakyan na lang niya ito. Sabi ni Hanbit sige, pero tinanong niya kung ano ang gagawin ngayon. Sabi ni Yeonwoo na dahil kalalog-in pa lang niya, dapat nilang tingnan ang kanyang mga skill recommendation. Iniskan ka ng system at nagre-rekomenda ng 3 skill na pinakabagay sa iyong profile. Sabi ni Hanbit sa loob ng kanyang 55 na regression, na master niya ang hindi mabilang na mga teknike. Magiging maganda kung ang mga teknike na yon ay naipatupad dito bilang mga skill.
Pupunta siya para buksan ang kanyang skill window, at sabi ni Yeonwoo na iniisip niya kung ano ang makukuha nito. Sinalubong sila ng isang nakakasilaw na asul na ilaw, at napakaraming status window ang nagsimulang mag-spam at lumitaw ng sunod-sunod. Naguguluhan sina Hanbit at Yangwoo, at tinanong ni Yangwoo kung ano ang tinitingnan niya. Pati ang chat ay nalilito. Sabi ng chat, bug daw yon o naghahack siya. Tinanong ni Yeonwoo kung paano niya ginawa yon, at sinabi ni Hanbit na hindi niya alam kung bakit siya tinatanong. May nakakuha ng pansin ni Yeonwoo at tinanong ni Hanbit kung may problema. Nagulat si Yeonwoo at sinabing isa itong hidden skill at hindi lang isa o dalawa ang mga ito. Tinatawag pa rin itong bug ng mga tao at sabi ni Hanbit na rekomendasyon lang ito. Sabi ni Yeonwoo hindi lang ito isang rekomendasyon. Napakaraming ikon na hindi pa niya nakikita dati at tinatanong niya ang lahat sa chat kung nakikita nila ang kalokohang ito. Siyempre, alam ni Hanbit kung ano ang mga yon. Sabi niya hindi ito masamang simula at dapat niyang gamitin ang mga ito bilang panimula para lumakas. Batay sa pag-unlad na yon, malalaman nila ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mundong ito at ng lugar na kilala niya at kung ano ang tunay na intensyon ng Diyosa. Sabi niya magsisimula siya sa Fire Attribute Magic dahil ito ang pinaka-standard. Tinanong niya si Yeonwoo kung alam niya kung saan kukuha ng mga quest. Tinanong ni Yeonwoo kung talaga bang magsisimula siya sa Magic at tinanong ni Hanbit kung hindi ba ito maganda. Nagsimulang laitin siya ng chat at tinanong ni Hanbit kung ano ang problema nila at kung ganoon ba kapangit ang Magic. Sabi ni Yangwoo na ipapaliwanag niya ito ng maikli. Ang pinakamahalagang bagay sa laro ay proficiency. Napakahirap palakasin ang proficiency sa Magic at kumpara sa ibang mga skill, mas mabagal ito. Lumalabas ang isang star symbol kapag na-max out mo na ang proficiency, pero hanggang doon ay hindi mo man lang makikita kung gaano karami na ang naipon mo. Sabi ni Hanbit na aalala niya ito ng malinaw. Natural lang na kailangan ng talento at pagsisikap para matuto ng isang bagay. Sa lahat ng iyon, ang Magic ang partikular na may mataas na difficulty. Kaya naman mas mahalaga na piliin kung kanino ka matututo ng Magic. Tinanong niya kung pwede ba niyang piliin kung sino ang kanyang master, at tinanong ni Yeonwoo kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi ni Hanbit kailangan niyang matuto ng Magic, kaya hindi ba dapat may magtuturo sa kanya? Nagtataka ang chat kung ano ang problema sa kanya, at kung sinusubukan ba niyang kumuha ng exam. Sinabihan ni Yeonwoo ang lahat na kumalma dahil hindi lang alam ni Hanbit kung paano gumagana ang mga bagay. Ipinaliwanag niya na makakakuha siya ng libro na hahayaan siyang matuto ng mga skill sa oras na makumpleto niya ang mga quest at achievement. Mataas ang mga level ng Nisilay, pero wala sila sa antas na kaya siyang turuan ng mga skill. Sabi ni Hanbit na dahil sa mga skill book, naging mas madali na ang mundong ito. Naalala niya na nagmamakaawa siya sa kanyang master na tumigil muna, at sinabihan siya nito na tigilan ang pag-inarte at tumayo agad dahil marami pa siyang dapat matutunan noon. Sinabi niya kay Yeonwoo na bilisan nila dahil pupunta sila sa general store. Nagtanong si Yeonwoo kung paano niya nalaman dahil makakabili sila ng Fire Attribute Magic sa merchant ng general store na si Julio. Nagtataka si Hanbit kung bakit sila pupunta kay Julio at tinawag niya itong pangit na manloloko. Sabi ni Yeonwoo ay dahil kailangan nila ng magic book pero nagtataka siya kung bakit niya tinawag na manloloko si Julio. Sabi ni Hanbit na kontrabida ang taong iyon. Mga magic book o kung ano paman ay isang malaking scam. Nagtataka ang chat kung dahil ba pangit siya. May nag-donate sa chat bilang si Julio at sinabing ededemanda niya ito. Nagpasalamat si Yeonwoo sa donasyon at tinanong ni Hanbit kung nakakuha ba sila ng pera. Sabi ni Yeonwoo may bayad pero kumita sila ng tig-negatibo 500 won ngayon lang. Na-excite si Hanbit at tinawag siyang inosente ng chat. Sabi ni Hanbit na hindi niya itinuturing na pera ang 1,000 won. Sabi ni Yangwoo maliit lang yon pero negosyo ito. Sinabi ni Hanbit na kung malulunod siya o ang 1,000 won, mas pipiliin niyang iligtas ang pera ng walang pag-aalinlangan. Tuwang-tuwa talaga ang chat sa kanilang asaran at sinabi ni Yeonwoo na kailangan na nilang pumunta sa general store. Tinanong niya si Hanbit kung bakit hindi ito sumusunod at sinabi ni Hanbit na kailangan niyang maghanap ng Magic Master at tinanong si Yeonwoo kung kilala niya ito. Nagpakita siya ng litrato ng isang babaeng nagngangalang Otsubul. Tinitigan ito ni Yeonwoo at sinabi sa kanya na hindi naman masama ang setting pero mapupuna siya kung ipipilit pa niya ito. Sabi ni Hanbit hindi ito tungkol sa setting. Sinabi ni Yeonwoo na hindi niya alam kung saan niya nakita ang impormasyong iyon pero para sa mga manlalaro, si Subal ay isang nis lang na para sa quest. Siya yung tipo ng gis na nahuhuli dahil sa panloloko at pagnanakaw tapos hindi mo na siya makikita ulit. Dahil maganda ang karakter, maraming humiling na magdagdag ng ruta para sa kanya pero hindi ito nangyari. Sabi ni Hanbit na mas mabilis kung resulta na lang ang pag-uusapan at dapat puntahan na nila siya ngayon. Sabi ng chat, gumaganda na ang konsepto pero nakakainis. Sabi nila noob siya, kaya bakit siya ganyan kumilos? Tinawag siyang matigas ang ulo. Sabi ni Hanbit na pwede naman silang pumunta na lang kay Julio at subukan ang rutang pinag-usapan nila. Napansin ng chat na nakikinig pala siya sa mga komento at sinabi nilang magdodonate sila kung totoong manloloko siya.
Sabi ni Hanbit, maganda yan. May nagsabi na kung hindi siya manloloko, kailangan niyang sumayaw. Pumayag si Hanbit, sinabing marami siyang sinayaw sa military, kaya wala siyang problema rito. Sinabihan niya si Yeonwoo na sumunod, at tinanong ni Yeonwoo kung bakit doon siya papunta. Sinabi sa kanya ni Hanbit na shortcut ito. Habang naglalakad sila papunta sa general store, tinanong ni Yeonwoo kung paano niya nalaman ang daan na ito gayong unang beses pa lang niya. Sabi ni Hanbit, kutob lang daw. Pagdating nila sa tindahan ni Julio, sa loob ay nakikita natin ang pangit niyang pagmumukha na halatang nanloloko ng isang tao, at nainis si Hanbit na sinasabing may mga nakakainis na alaala na bumabalik sa kanya. Tinanong niya kung kamusta ang mga interaksyon sa Nisi, at sinabi ni Yeonwoo na nasa antas ito kung saan mas mabilis malaman kung ano ang hindi mo kayang gawin. Sobrang taas na minsan ay maaaring mablock ang pag-usad ng laro. Sinasabi sa kanya ng chat na pwede kang makulong at kung ano-ano pa kapag pinakialaman mo ang Nisi. Nagalit si Hanbit at pagpasok niya sa general store, malakas niyang binuksan ang mga pinto. Nilapitan niya si Julio na bumati sa kanya, at hinawakan ni Hanbit ang kwelyo nito at tinanong kung bakit ganito pa rin ang pamumuhay niya. Tinawag siyang walang kwentang basura, natulala si Yeonwoo at tinanong si Hanbit kung ano ang ginagawa niya. At sinabi ng chat na ginawa niya talaga at lagot na siya. Patuloy na tinititigan ni Hanbit si Julio na nagtatanong kung paano niya nasabi ang ganoong bagay dahil akala niya ay naroon siya para sa isang spellbook. At kung bibitawan lang daw muna siya, makakapagpaliwanag siya. Tinitigan siya ni Hanbit bago bitawan ang kanyang kwelyo. Sabi ni Julio na naibenta na ang huling spellbook kanina lang at pasensya na raw. At hindi man ito sapat na paumanhin pero pwede siyang magrekomenda ng ibang tindahan basta't gagawan niya ito ng pabor. Habang siya ay nakaidlip, isang magnanakaw ang pumasok sa kanyang tindahan. At malamang ay gawa ito ng kanyang karibal na mga ngalakal, si Aotsubo, at tiyak na tutulungan niya siyang mahuli ito. Lumitaw ang quest window, at ang gantimpala ay 100 gold, isang fireball spellbook, at 50 experience, pero walang time limit. Sinasabihan siya ng chat na umamin na dahil halata namang hindi ito scam, at tinanong ni Julio si Hanbit kung ano sa tingin niya. Tinanong ni Hanbit kung bakit siya nagbibigay ng ganitong kasinungalingan bilang isang quest, dahil si Ochuvel ang kanyang tunay na magic mentor at tagapagtaguyod. Pero dahil nagsasanay siya sa ilalim nito, na-frame up siya at ipinakulong dahil sa pagiging alagad nito. Ipinakulong siya ni Julio dahil sa pagnanakaw kahit hindi naman niya ginawa. Sinuhulan niya ang mga sundalo at gumawa ng ebidensya. Tinanong ni Hanbit kung bibigyan ba talaga siya ng spellbook kapag natapos niya ang quest, at pagkatapos ay tinanong si Hyunwoo kung ano ang mangyayari sa magnanakaw. Sabi ni Hyunwoo, kapag nakulong na sila, hindi na sila nakakalabas. Pinapaalalahanan siya ng chat na may utang pa siyang sayaw. Sabi ni Julio na mananagot si Ochuubo sa kanyang mga krimen, at halata na ang kinabukasan ng kanyang tindahan. Nagalit si Hanbit at tinanong ni Julio kung ano sa tingin niya, sinabihan siyang bilisan at hulihin ang magnanakaw. Nilagpasan siya ni Hanbit at nagsimulang ihagis ang mga gamit niya mula sa mga estante, at sinubukan siyang bigyan ng babala ni Yeonwoo na huwag pakialaman ang isang tindahan na tulad nito. Naguguluhan sina Yeonwoo at Julio, pati na rin ang chat. Pagkatapos ay kinuha ni Hanbit ang isang bag at sinabihan siyang tumahimik habang tinatawag siyang manloloko, dahil akala niya ay sinabi niyang ninakawan siya. Naguguluhan ang chat. Isang bagong quest ang lumitaw na nagsasabing hulihin ang manlolokong si Julio, at ang gantimpala ay 500 gold. Tinitigan siya ni Julio, at hindi makapaniwala ang chat na nangyari talaga yon. Tinawag siyang matalino ni Julio. Sinabi ni Julio na wala siyang maibebenta sa mga tulad niya, kaya't sasabihin na sana niyang umalis bago pa man sinipa ni Hanbit ang ulo niya. Napatalsik niya ang ngipin nito, at tumilapon ito paatras sa mga bariles. Sabi ng chat kung may ganito, dapat sinabi sa kanila, tinatanong kung paano sila nalinlang ni Julio ng ganito. Isang gwardiya ang pumasok at nagtanong kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Hanbit na sa ganito, tapos na. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang napunta sila sa isang cutscene kung saan inaaresto si Julio habang nanonood sina Hanbit at Yeonwoo. Nakita pa nila siyang sumisigaw sa kulungan. Iminulat ni Hanbit ang kanyang mga mata at sinabing iba pa rin ito sa dati. At hula niya iyon ang pagkakaiba ng isang laro at isang parallel world. Ipinaliwanag niya na dati sa kabilang mundo, kailangan niyang labanan ang mga sinuhulang gwardiya at isuko si Julio sa isang taong mapagkakatiwalaan. Napabuntong hininga siya sa ginhawa at tumingin sa quest window na bumabati sa kanya sa pag-clear ng quest. Iniisip na ngayon kung pupunta siya sa tindahan ni Ochul, makakakuha siya ng bago at binigyan siya ng 500 gold. Hindi makapaniwala ang chat na naloko sila ng ganito at hindi na alam ni Hanbit kung matatawag pa ba niya itong coincidence. Sinigawan siya ni Yeonwoo at tinanong kung paano niya nalaman ito. Hindi alam ni Hanbit kung paano ito ipapaliwanag. Sabi niya hindi siya maniniwala kung sasabihin niya, kaya mag-imbento na lang siya. Sabi niya malaking fan siya ng mga fantasy novel, at parehong-pareho ang plot sa isang out-of-print na nobelang nabasa niya noon, kaya sinubukan lang niya. Baka ang may akda ang book story lead para sa larong ito, dahil masyadong magkatulad ang mga ito.
Tinawag siyang Jik ni Yaong, at sinabi ni Hanbit na hindi siya makapaniwalang naniwala ito sa kalokohan niya. Pero nalaman natin na araw-araw pala niyang pinag-uusapan ang mga fantasy novel sa military. Nag-donate ang lalaki ng perang ipinangako niya kung manloloko si Julio, at pinasalamatan siya ni Yang Woo. Sabi niya likas na mapaghinala at magaling sa deduction ang kanyang partner. At kahit hindi si Julio ang salarin, gagawin niya itong salarin. Tinanong ni Hanbit kung laging ganito ang pag-stream, at sinabing dapat niyang iwan ang mga bagay na ito ng buo kay Yunwoo, at manatili sa kung saan siya magaling. Habang papunta sila sa susunod na tindahan, sinabi ni Yunwoo na wala siyang ideya na ganoon pala si Otsuubo, at mag-ingay ang community forums na yung araw. Kinumpirma ni Hanbit na hindi na nila kailangang harapin si Julio dahil dinala na ito, pero sinabi niyang tulad ng pagtanggal niya kay Julio, ituturing ng lahat si Otsuvel bilang isang mahalagang misi. Dahil hanggang ngayon, itinuring siyang isang hamak na kriminal, at kung malalaman niya ang katotohanan, magagalit siya. Para sa kanya, espesyal siyang tao. Naalala niya ang unang pagkikita nila, nagtaka ito kung bakit siya humihingi ng trabaho, pero patuloy niya itong kinulit hanggang sa sinabihan siyang ilipat ang mga kahon, dahil hindi siya pwedeng maging palamunin doon. Nagkamali siya at inalo siya nito. Binigyan pa siya nito ng Fireball Spellbook para sa kanyang kasipagan, pero binisita rin siya nito sa kulungan. Sinabihan niya itong tumingala dahil alam niyang hindi niya kasalanan, at maghintay lang daw siya, dahil hindi niya hahayaang makatakas ang gagong parang daga na yon. Kahit sinabi niya ito, nasunog siya hanggang sa mamatay sa harap niya, at siya ay isang mahalaga, ngunit masakit na alaala para sa kanya. Nag-aalangan siyang pumasok, pero pagkatapos ng isang segundo, binuksan niya ito, at nagulat siyang makita itong nakatayo lang sa likod ng counter. Nang makita siya nito, sinabi nitong bago ang mukha niya, at tinanong kung kilalaman lang ba niya kung sino siya. Sabi niya newbie siya, kaya unang beses niya rito, at pumunta siya dahil gusto niyang matuto ng magic mula sa kanya. Nagulat ito at nagtanong kung bakit sa kanya pa niya gustong matuto, at bakit naman niya tuturuan ang isang taong hindi pa niya nakikilala. Sabi niya tatanggi ito syempre, pero may solusyon na siya, salamat sa nangyari kanina. Nagmamakaawa ang chat habang tinatapakan niya sila. Kinuha nila ang mga salita sa bibig ko, nasanay na sa loob ang kanyang mga paa, tapos tinitigan niya ang mukha nito at sinabing maghintay ng isang segundo. Sabi niya, siya si Black Dragon. Sabi ni Hanbit na siya nga, at pinararatangan siya ni Julio bilang isang magnanakaw. Napabuntong hininga ito at tinawag siyang gago, sinasabing alam niyang magdudulot ito ng gulo balang araw. Pagkatapos ay pinasalamatan siya nito, at sinabing naiwasan niya ang isang medyo masamang sitwasyon. Sabi ni Hanbit, walang problema dahil galit din siya sa lalaking iyon. Sabi niya, siguradong kahit sino ay malalaman sa pagtingin pa lang sa kanya na hindi dapat pagkatiwalaan ang ganoong klaseng tao. Sabi ni Hanbit, eksakto, mukha talaga siyang manloloko. Hindi makapaniwala ang chat na nadadamay si Julio, pero sabi ng iba, totoo naman daw talaga. Tinanong niya kung naghahanap ba ito ng magic book. May sasabihin sana siya, pero pinutol niya ito at sinabing maghintay muna. Nagtaka siya kung ano yon, at sinabi nitong alam niyang naghahanap siya ng lunas. Nagulat siya. Pati ang chat ay nagulat, at tinanong niya kung paano niya nalaman iyon. Sabi niya, naroon lang sa kanyang mesa, at tutulungan niya siya rito. Natigilan siya ng bahagya, at pagkatapos ay kinagat ang labi at nagtanong kung gaano karami ang alam niya tungkol sa medisina. Sabi niya, marami siyang alam, at sinabi nitong kung kampante siya, bibigyan niya siya ng maliit na pagsusulit. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng sakit na nagdudulot ng asul na mga balintataw na may kasamang pagkahilo at pagsusuka. Sabi niya, hindi niya alam ang pangalan ng sakit, at sinabi nitong alam niya na. Sabi niya, maraming beses na siyang naloko, dahil pare-pareho lang ang mga nagpapakilalang eksperto, sinasayang ang lahat ng oras at pera sa mga maling diagnosis para lang lokohin siya. Paulit-ulit na siyang dumaan sa masamang siklo ng pag-asa na nauwi lang sa pagkabigo. Sabi niya, hindi gumagana ang mga potion at healing magic, at hindi nakakaramdam ng gutom ang pasyente. Nagulat siya at nagtanong kung alam ba talaga niya kung ano ang sakit. Sabi niya hindi niya alam ang pangalan, pero alam niya kung paano ito gamutin. Tinanong niya kung seryoso ba ito, at sinabing gagawin niyang sulit kung tutulong siya. Sabi niya, magtiwala lang siya sa kanya, dahil kukunin niya ang gamot. Lumitaw ang isang quest. Dahil natuklasan niya ang lihim nitong pinagdadaanan, at kailangan niyang gamutin ang sakit na dinaranas ng kanyang ina. Ang layunin ay hanapin ang gamot sa paligid ng Adeline. Ang gantimpala ay 2,000 gold, at isang epic version ng Fireball Book. 3 stop points, at 500 experience. Nagwala ang chat at sinabing hindi sila makapaniwalang nagawa ito ng noob habang paalis sila. Tanong ni Yang Woo kung may katuturan ba ito dahil kalokohan ang isang garantisadong epic. Tanong ni Hanbit kung ano ang epic dahil may nakita siyang tungkol sa rank sa tabi ng text. Pinaalalahanan siya ni Hanbit na newbie siya, kaya kailangan niyang ipaliwanag ito sa kanya. Sabi ni Yeon Woo na medyo nakalimutan niya at mas madaling isipin ang rank bilang level tier at ang grade bilang rarity. Kahit sa mga rank 1 spellbook, nag-iba ang performance nila base sa rarity. Mula ito sa common, uncommon, rare, hanggang sa epic, sa unique ancient,
at sa Legendary Mythic. Hindi man lang alam ni Hanbit na may mga epic grade pala sa rank 1, lalo na ang isang guaranteed drop dahil ito ay katawa-tawa. Hindi niya alam na ang parehong spellbook ay maaaring magkaroon ng iba't ibang performance. Wala kasing ganyan sa kabilang mundo, at iniisip niya kung dahil balaro lang ito kaya gumagana. Tanong ni Yeonwoo kung kailangan lang ba nilang pumitas ng mga halamang gamot o kung ano para sa gamot. Sabi ni Hanbit, kailangan niyang gamitin ito mismo para malaman kung gaano kaganda ang isang epic grade. Talagang binabaliwala niya si Yeonwoo hanggang sa magtanong ito kung saan sila kailangang pumunta. Biglang nakaramdam ng paninikip sa dibdib si Hanbit at nagsimulang yumuko. Nagpanik si Yeonwoo at tinanong kung okay lang ba siya at kung masama ba ang pakiramdam niya. Sabi ni Hanbit, hindi. Dumating lang daw ang nanay niya at nag-log out siya. Iniwan si Yeonwoo na tulala habang inaasar siya ng chat na sinasabing nag-crit hit ang nanay niya. Mabilis na lumabas ng kwarto si Hanbit at tinanong ang nanay niya kung anong ginagawa nito dahil may importante siyang ginagawa ngayon. Tinitigan siya nito na nandidiri at sinimulang paluin, tinatanong kung bakit nakalock ang pinto. Humingi siya ng tawad at sinabi nitong hindi naman siya gumagawa ng ganitong kalokohan dati. Itinuro ni Hanbit ang mga gamit panggaming at sinabing bigay iyon ni Yeonwoo bilang discharge gift at sinusubukan lang niya ito. Sabi niya, niyaya siya ni Yeonwoo na maglaro kasama nito dahil kalalabas lang niya sa serbisyo at gusto nitong makipagbonding. Sabi ng nanay niya, tinutukoy niya raw yung record na yan o kung ano man. Nagulat siyang alam nito at sinabing kukunin na niya ang bag nito para sa kanya. Sabi niya, laging nasa balita ang laro. Huwag lang daw siyang maglalaro ng masyadong matagal. Sabi niya maglalaro lang siya ng kaunti kapag may libreng oras dahil magsisimula na rin naman ang internship niya bukas. Nagulat siyang itinuloy niya pala talaga ito. Sabi niya, kailangan niya ng kahit isang linya pa sa kanyang resume, at sinimulan siyang paluin nito, tinatanong kung bakit niya ginawa ito nang hindi nagsasabi sa kanya. Itinaas nito ang kamay, at sinalag niya ito habang tinatawanan siya, at pagkatapos ay kinidlat siya nito sa mukha, tinatanong kung anong klaseng magulang ang nambubunganga sa anak tungkol sa pagkuha ng trabaho pagkalabas sa militar, at bakit bukas pa talaga siya magsisimula. Sabi niya, mas mahirap kalabanin ang nanay niya kaysa sa isang martial arts master. Sinabi niya rito na pagbalik niya sa eskwela, graduating semester na niya, kaya kailangan niya talagang magkatrabaho agad. Napabuntong hininga siya pero napagtantong tama ito. Sabi niya, nabanggit nito dati na nasa songdo ang kumpanya, at ibig sabihin kailangan niyang gumising ng maaga. Kung wala ng iba, hindi niya pwedeng laktawan ang almusal, dahil napansin niyang nilaktawan niya rin ito ngayong araw. Sabi niya, binilhan daw siya ni Yeonwoo ng chocolate parfait, at tinanong siya nito kung dahilan ba yon. Sinabi niya ritong pupunta na siya sa kwarto niya, at mag-enjoy na lang siya sa paglalaro ng kanyang mga laro. Bumalik siya sa kanyang kwarto, at napabuntong hininga na sinasabing ang hirap talagang pakisamahan ng nanay niya. Nakalimutan niya palang nasa kalagitnaan sila ng isang stream. Pero unang araw niya bilang intern bukas, kaya dapat maaga siyang matulog. Naawa nga lang siya kay Yeonwoo, dahil lahat ay spinaspam siya sa chat ng mga tanong, at iniwan niya itong mag-isang humarap. Sa ibang lugar, may nakita tayong isang taong nagbabrowse sa mga forum. Ang pinakasikat na topic ay ang paglitaw ng isang epic grade quest at hidden skill. Kinlik ito ng lalaki, sinasabing kakaiba ang buong sitwasyon ng player, dahil mayroon itong higit 80 rekomendasyon para sa mga skill, at nakuha pa niya itong epic skill book quest. Sabi ng lalaking nagbabasa, hindi na ito nakakatawa dahil walang maniniwala sa ganoong kalokohan. Ginagawa nilang big deal ang paglabas ng isang hidden quest. Ito ay isang empleyado ng record project dedicated department sa isang maliit na game workshop na nagngangalang Jae Kim. Sabi niya, may iba't ibang anyo talaga ang streamer viral marketing. Iniisip niya kung sino itong small-time streamer na ito. Kahit ay search niya ang pangalan, mga halimaw lang ang lumalabas. Ang kasama niya raw ay tinatawag na Black Dragon. Sa nickname pa lang niya, amoy ko na. Nabasa rin niya na naagro siya ng nanay niya at tinawanan ito. Pero pagkatapos niyang pag-isipan, sinabi niyang kailangan niyang tingnan ito para sa kanyang sarili. Nakaupo si Yeonwoo doon na pinaglalaruan ang mga daliri at mukhang sobrang awkward, at sinasabi sa kanya ng chat na magsalita, at pinapakalma lang niya sila. Nagsimula silang magtanong ng mas maraming bagay tungkol kay Hanbit. Sabi ng isa sa kanila, kung may mom agro siya, malamang taga-middle school siya. Sabi ni Yeonwoo, sabay silang nagsilbi sa militar, at mabuting anak lang talaga siya. Pagkatapos ay may napansin siyang mali. Biglang tumaas ang kanyang viewer graph. Nagtaka siya kung anong nangyayari at sobrang kinabahan. Pagkatapos ay may nakita siyang nagsabi sa chat na dahil daw ito sa isang post sa forum. Sinimulan niyang tawagan si Hanbit at sinabing sagutin, pero sabi ni Hanbit pasensya na sa pag-alis dahil bukas ang unang araw niya sa trabaho, kaya kailangan na niyang tumigil. Umaasa si Yeonwoo na hindi siya iiwan ni Hanbit na nakabitin, at sinabi ni Hanbit na bibigyan na lang niya ito ng clue. Medyo nakahinga ng maluwag si Yeonwoo at sinabi sa lahat na hindi nakabalik ang kanyang kapatid dahil sa ilang pangyayari, pero nag-iwan daw ito ng regalo para sa kanila. Nag-iisip siya kung okay lang bang ipakita ito sa kanila.
Sinabi ni Hanbit sa kanila na ang lunas para sa quest ni Otsubul ay makukuha sa mga bomb slime, at kung matapos nila ito, bago siya bumalik, magbabahagi pa siya ng mas maraming impormasyon. Samantala, kinabukasan, pumunta si Hanbit sa kanyang internship at tumayo sa harap ng opisina habang tinitingnan ang kanyang telepono, umaasang nasa tamang lugar siya. Pinalakas niya ang kanyang loob bago pumasok sa loob. Pumunta siya sa 4th floor, at ito ay tinatawag na ni technology. Pagpasok niya, bumati siya ng hello at sinabing nasasabik siyang magtrabaho dito ngayon, pero lahat sila ay sobrang abala. May isang lalaking nakapansin sa kanya at nagtanong kung bakit hindi siya naabisuhan tungkol sa pagdating ng intern ngayon, sinabing baka hindi ginagawa ng EA ang kanilang trabaho. May nagsabing sinabi na niya sa kanya kahapon, at nainis ang lalaki, at sinabihan ang isang nagngangalang Minho na dalhin ang intern at I set up ang conference room. Nagpakilala si Minho, sinabing kung may anumang hindi siya alam, magtanong na lang daw ito sa kanya. At dapat iwanan niya ang kanyang bag dito at sumunod sa kanya dahil ipapakita niya ang kanyang desk at mamaya na ang mga kontrata. Habang papasok sila sa conference room, tinanong niya kung kaya niyang linisin ang whiteboard at sinabi ni Hanbit na kaya niya. Habang sinisimulan niya itong gawin, pumasok ang isa pang lalaki at nagtanong kung bakit silang dalawa lang ngayon. Tapos tinanong niya si Hanbit kung sino siya. Binati ni Minho ang lalaki dahil siya ang team leader, sinabing ito na ang intern na sinabi niya ilang araw na ang nakalipas. Napagtanto ni Hanbit na dapat niya itong batiin ng maayos, at yumuko siya habang sinasabing gagawin niya ang kanyang makakaya sa internship. Sinabi ng lalaki na hindi niya kailangang magsumikap, basta't gawin niya lang ang ipinapagawa sa kanya. At pagkatapos niyang maglinis, umalis na. Ginawa ito ni Hanbit habang isinasara ang pinto, napabuntong hininga siya, at sinabing nakikita na niya ang kinabukasan ng kumpanyang ito, at kailangan niyang matuto mag-isa hanggat kaya niya sa natitirang panahon niya dito. Pero mas mabuti pa rin ito kaysa sa paghihirap sa kabilang mundo. Pag-uwi niya, nag-log in siya sa laro at sinabing hindi niya nakita ang mga mensahe ni Yeonwoo at humingi siya ng paumanhin. Pagkatapos ay sinabi niya na walang kwenta ang kanyang unang araw sa trabaho. Sinabi ni Yeonwoo na okay lang at masaya siyang tinitigan ito. Nagtanong si Hanbit kung anong problema. Tanong ni Yeonwoo kung kakaiba ba ang tingin niya sa kanya. Sinabi ni Hanbit na parang mabubulok na siya. Sinabi ni Yeonwoo na tumama sila sa jackpot dahil mahigit 5,000 na ang nanonood at sinabi niya sa lahat na sisimulan na nila ang quest na yon. Nagtanong si Hanbit kung may nagtagumpay. Sinabi ni Yeonwoo na wala pang nagtatagumpay sa ngayon. Nagtawanan ng chat dahil tila sinubukan din ni Yeonwoo at Nabigo at hindi man lang nila alam kung gumagana ba ito. Sinabi ni Hanbit sa kanilang lahat na kulang sila sa imahinasyon dahil kailangan nilang maging malikhain at ipapakita niya mismo kung susunod sila. Ang unang layunin ay pumunta sa pangunahing tarangkahan ng pader. Tinanong ni Yeonwoo kung noob ba talaga siya at sinabihang magpaliwanag. Sinabi ni Hanbit na sinabi na niya dati na marami siyang nabasang fantasy novel, at naisip lang niya na lahat ay posible sa isang larong may ganito kalaking kalayaan. Narinig niya ang mga taong sumisigaw sa plaza na dapat pagkatiwalaan na lang siya, at nalito si Hanbit kung bakit nagtitipon ang lahat dito sa unang pader. Sinabi ni Yeonwoo na nagtipon ang mga tao matapos makita ang post sa community site, at nagsimulang sumigaw ang mga tao na nandito na ang Vanguard. Nagtaka si Hanbit kung ano yon, at paglingon nila, nakita nila ang isang party ng 5 na naglalakad sa pila.